Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lorma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos, para magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at ang Espiritu Santo ay ang siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, na siyang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan, na siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. At sa araw na to, ang topic ko ay Chris Aquino, hindi nalulugod ang Diyos sa babaeng Makati. Sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, tayong mga tao, kapag wala ng Espiritu ang katawan natin, tayong mga tao ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. Dahil ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu Santo, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At sinabi ni Jesus na ang kasalanan ng walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon, nang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo, at ang ating kaluluwa ay siyang espiritu na tinanggap ng lalaki at babae na siyang kawangis ng Diyos. Dahil ang ating kaluluwa, espiritu rin yun, na siyang ating buhay na tinanggap sa Espiritu Santo. Ang ating kaluluwa ay ang siyang aalis sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. At ang ating kaluluwa rin ang siyang huhukuman ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo, base sa ating mga gawa at pananampalataya. At kung dito sa lupa, yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung katawan nating mga tao, ay binaboy ng mga tao sa pakikiapid, pangangalunya, pagbebenta ng aliw, dahil mas inibig nila yung mga karangyaan at kayamanan dito sa mundo, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Dahil yung ating katawan, sagradong tahanan niya ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus na hindi lahat ang tumatawag sa Kanya ng Diyos ay maliligtas, kundi yung lang nagsasagawa ng kautusan ng Diyos Ama na nasa langit. Honestly, si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Ang naging misyon ni Jesus ay magpahayag ng katotohanan para gisingin ang diwa ng bawat tao, na hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao, nakilalanin ng Espiritu Santo sa katawan nating mga tao na siyang ating Diyos na amang espiritual na may pag-aari ng ating buhay. Kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Sinabi rin ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, pinagbabawal ng Diyos yung pangangalunya at pakikiapid. Dahil yan ay mga immoral na gawain, nakalaswaan at kamunduhan na siyang sumisira sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At kapag winasak mo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, ang kaluluwa mo ay mahihiwalay sa Espiritu Santo gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo. Dahil yung sagradong tahanan ng Diyos, ng Espiritu Santo, ay dinungisan mo ng mga bagay na kalaswaan at kamunduhan, mga immoral na gawain. Kaya walang kapatawaran sa Diyos Ama ang pakikiapid at pangangalunya. Kaya sinabi ni Jesus, repent and sin no more. Kasi yung mga tao na mananatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, na mas iibigin nila ang kanilang sarili at ang pera dito sa mundo, honestly, ang kanilang kaluluwa sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo sa kanilang katawan, yung kaluluwa ng mga tao na to na nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo, ay itatapon ng Espiritu Santo sa impyerno. Dahil yung kanilang kaluluwa ay naging marumi at makasalanan sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay. Honestly, si Chris Aquino, kaya ako masasabi na hindi nalulugod ang Diyos sa babaeng Makati. Dahil si Chris Aquino, honestly, nagpapalit-palit yan ng lalaki sa buhay niya. Yung dalawa niyang anak niya yan sa pagkakasala, sa pakikiapid at pangangalunya. Ngayon si Chris Aquino, dahil mahilig yan sa lalaki, honestly, nung sikat na sikat pa siya,
Napuno siya ng kaartihan, kayabangan, na hindi niya inaakala na siya ay ibababa ng Diyos Ama ng Espiritu Santo. Nabibigyan siya ng karamdaman na talagang iindahin ni Chris Aquino. Ngayon, dun si Chris Aquino, nung may sakit pa siya, may ano siyang lalaki na si Mark Leviste. So, hiwalay siya kay Mark Leviste dahil may pinagmamayabang na naman tong si Chris Aquino na bagong niyang boyfriend. Na sinasabi niya na yung boyfriend niya na yun na bago ay doktor. Well, honestly, kapag binigyan ka ng Espiritu Santo ng sakit, yung katawan mo, walang doktor, walang gamot na makakatulong sa'yo para pagalingin ka. Dahil ang Espiritu Santo, ang lumikha sa ating mga tao, ang siyang may kakayahang magpagaling ng may sakit at bumuhay ng patay. Honestly, si Jesus, yung kanyang katawan, sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo, na pinarusahan at ipinako sa krus ng mga tao na hindi naniniwala kay Jesus na si Jesus ay anak ng Diyos. Mostly yung mga bulaang propeta ang nagpapako at nagpapatay kay Jesus, yung mga pare, dahil hindi nila kinikilala na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na yung kanilang katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus ay siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan. Honestly, sinabi ni Jesus na sa kanyang pag-alis, yung mga tao hindi makakapunta sa pupuntahan niya. Gawa ng kasalanan na ginawa nila laban sa Espiritu Santo. Dahil ang kasalanan na naghihiwalay sa Espiritu Santo para yung kaluluwa mo ay huwag makapasok sa kaharian ng Diyos sa sa langit. At kapag hindi ka pinatawad ng Espiritu Santo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Dahil yung mga kaluluwa na naging masama, lapastangan, at marumi, ay hindi kinikilala ng Espiritu Santo na anak niya. Kaya maraming kaluluwa ang mas pumupunta sa impyerno kasi mas madali ang pumasok sa yung daan para sa pagkakasala. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo na binababo yung kanilang katawan sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa kamunduhan at kalaswaan. At dito sa ating mundo na puno na ng kasalanan kasi maraming mga tao ay naging mapagmataas at mayabang na sa Espiritu Santo, mas iniibig nila yung kanilang sarili, ang pera. Maraming mga tao ang hindi na rin makontento kung paano sila nilikha ng Diyos. Maraming mga tao, lalo na mostly sa mga artista, yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, nire-retoke nila. Hindi sila nakontento kung anong biyaya na pinagkaloob ng Espiritu sa kanila. Gawa ng science, maraming mga tao ang nagpaparitoke ng kanilang sarili. Yung mukha nila, pinapaayos nila. Yung mga tao na hindi makontento yung kanilang labi, pinapalaki. Yung ilong, pinapatangos. Honestly, alam lahat ng Espiritu Santo kung anong pinagagawa nyo sa kanyang sagradong tahanan. Dahil may gawa ng buhay natin yung Espiritu Santo. Maraming mga tao, yung kanilang katawan, minarkahan nila ng tato. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Diyos. At ang markahan mo yan, dinudungisan mo yung tahanan ng Diyos. Yung iyong katawan na siyang pansamantaling tahanan ng iyong kaluluwa. Maraming mga tao ay mas inibig nila ang kanilang sarili. Sa tingin nila, sasabihin ng mga tao, this is my life and I can do whatever I want. Pero tayong mga tao, ang buhay natin ay hiram lamang yan sa Espiritu Santo. Tayong mga tao ay binigyan lang ng Espiritu Santo ng pansamantalang buhay na maglakbay dito sa mundo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsilbi niya, na maging tagapaglingkod niya, ang mission ko ay hulihin ang bawat kaluluwa. Natanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi ang mga bagay at material na bagay dito sa mundo. Hindi pera, hindi alahas, hindi bag, hindi bahay, hindi sapatos, hindi kotse,
kundi mismo ang presensya ng Espiritu Santo. At tayong mga tao, kapag wala ng Espiritu ang ating katawan, hindi na tayo iiral sa mundo dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya sinabi ni Jesus na honor God with your body. Sa unang kautosan sinabi ng Panginoon, sa unang kautosan, 10 utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yung mga tao na hindi nila nakikita ang katotohanan na kaya sila umiira dito sa mundo ay gawa ng presensya ng Espiritu ng Panginoon. Bulag sila sa katotohanan, na hindi nila nakikita ang katotohanan ng Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kaya yung mga tao, mas minahal nila ang pera dahil akala nila ang pera ang nagbibigay ng buhay. Pero sa oras na binawi na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan nating mga tao, wala nang value ang pera dahil yung pera, hindi naman yan ang magliligtas sa iyo sa kaluluwa mo. Kundi yung naging kaisa ka ni Jesus na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo ng higit sa lahat. Dahil ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu rin ng liwanag at ng buhay na siyang pinagmulan ni Jesus. Ang layunin ng aklat na to ay magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Sinabi rin ni Jesus na sa huling mga araw, magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon. Maglalaban-laban ang bawat kaharian. Magkakaroon ng mga lindol, ng taggutom, ng mga kalamidad, ng peste at kung ano-ano pa. At sinabi ni Jesus na magiging mahirap ang pamumuhay ng tao. Pero hindi pa yan ang katapusan. Sinabi ni Jesus, huwag mabahala sapagkat hindi pa yun ang katapusan. Sinabi ni Jesus, mahahayag muna yung mabuting balita, yung ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, at yun na yung katapusan. Ang misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan, ay ang Diyos ng liwanag, ng katotohanan at ng buhay, ay siya ring Diyos ng hustisya na siyang maghuhukom sa kaluluwa nating mga tao. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na naging kaisa ni Jesus, na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na may takot sila sa Diyos. Alam nila sa puso nila kung ano yung mga ipinagbabawal ng Diyos. Well, honestly, itong si Chris Aquino, naging maarte, naging mayabang, naging sosyalera siya, naging show-off siya noong siya ay kalakasan pa niya. Na kumikita pa siya ng pera, gawa naging queen of all media siya. Pero kahit paanong title mo na meron ka dito sa mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay marumi dahil nagpapalit-palit ka ng lalaki, kumabit ka kung kani-kaninong lalaki, nangalunya ka at nakiapid, hindi iyan ikinalulugod ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. Ang babae na Makati ang ari, na nagpapalit-palit ng lalaki, na nangangalunya at nakikiapid, tambak-tambak ang kasalanan niyan sa Espiritu Santo. Honestly, si Chris Aquino, hindi ka gagaling. Hanggat hindi ka nagsisisi at hindi ka nagbabalik loob sa Espiritu Santo para ituwid mo yung iyong landas, na maglakbay ka ng may takot sa Diyos. Dahil ikaw, Chris Aquino, honestly, wala ka naman takot sa Diyos dahil patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo, na siyang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng buhay mo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang mission ko ay magbabala sa mga tao. Natanggapin nyo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo at ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan nyo ang Espiritu Santo. Yung mga tao na nagmamataas, nagmamayabang, at lumalapastangan sa Espiritu Santo, honestly, ibababa rin kayo ng Diyos, ng Espiritu Santo. Yung kataas at kayabangan nyo, sa oras na binigyan kayo ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, ng sakit, dadamdamin nyo yun. Hihingi kayo ng awa, ng dasal sa mga tao na tulungan kayo na ipagdasal para gumaling. Pero hindi kayang lilangin ng sino mang tao ang Espiritu Santo.
Yung may mga dasal na hindi pinakikinggan ng Holy Spirit. Lalo na't ang dasal mo ay masama. May mga dasal na mas pinakikinggan ng Holy Spirit. Sinabi nga ni Jesus, lahat ng hilingin mo sa aking Ama ay ipagkakaloob niya. Depende yon. Kung ikay magpapakumbaba at magbabalik loob sa Espiritu Santo, walang imposible sa Espiritu Santo. Kaya kanyang buhayin at pagalingin. Kahit nga si Jesus nung siya ay pinatay, ipinapako sa krus. Nung ikatlong araw, sinabi ni Jesus, na muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Yung katawan ni Jesus, na pinarusahan at ipinako sa krus, pinapako sa krus ng mga tao at ng mga bulaang propeta, sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo yung tumulong kay Jesus para mabuhay mag-uli si Jesus. Honestly, yung sa istorya ni David at Goliath, istorya ni Daniel patungkol sa lions den, pati yung istorya nitong si Joseph na ipinagbenta ng kanyang mga kapatid, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na yung katawan ni David, katawan ni Daniel, katawan ni Joseph, templo niya. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa kanila. Nung napatay ni David, si Goliath, yung higante, ang Espiritu Santo ang tumulong kay David. Nung si Daniel ay ikinulong kung saan nandoon yung mga leon na mababangis. Ang tumulong din kay Daniel ay yung mga anghel din ng Espiritu Santo, dahil inutusan ng Espiritu Santo na yung mga bibig ng mga leon ay paamuin. Ang tumulong din kay Daniel, pagkatapos siyang wasakin ng kanyang mga kapatid, ipagbenta, ay ang Espiritu Santo rin. Itinaas ng Espiritu Santo si Joseph. Na sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, lahat ng mga kapatid niya ay magbabow down sa kanya. Which is yun yung nasa ng panaginip niya. Which is nangyari yun. At ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na bawat katawan nating mga tao ay templo niya. At siya yung Diyos na makapangyarihan na lumikha sa ating mga tao. At ang Espiritu Santo lang ang siyang dapat nating sambahin at kilalanin nating amang espiritual ng ating kaluluwa para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos. Ng Espiritu Santo lang ang kinikilalang Diyos na siyang amang espiritual ng ating kaluluwa para maligtas ang ating kaluluwa na wag mapunta sa impyerno. Dahil yung mga kaluluwa na naging mataas, naging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, na lumalapas tanga sa Espiritu Santo, hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi sila maliligtas. Dahil hindi sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos, kundi anak ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa kanya. Dito sa mundo natin ginagalawan, may dalawang espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng kabutihan at ang espiritu ng kasamaan. Ang espiritu ng kabutihan ay nasa panig ng Holy Spirit ng Espiritu Santo. At yung espiritu ng kasamaan na nasa panig ng kadiliman ay si Satanas yan, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, narito tayo sa huling panahon. Yung mga propesiya ni Jesus, kung ano magaganap sa huling panahon, nangyayari na sa ating mundo. Yung mga kalamidad na nangyayari sa kung saan lugar, yung mga natural disaster. Honestly, that is a divine justification and punishment from the Holy Spirit. Dahil galit na ang Holy Spirit sa mga tao. Yung nangyayari sa Amerika na wildfires, yung sobrang init sa kanilang lugar, tapos nagkakaroon ng mga tornado, ng mga storm, ng baha. Honestly, parusa na lahat yan ng Espiritu Santo. Pero tulog pa rin ang diwa ng mga tao. Ayaw pa rin nilang magsisi, ayaw pa nilang tumalikod sa kanilang mga ginagawang kasamaan. Kaya, ang Panginoon, ng Holy Spirit, pinarurusahan na niya. Ang ating mundo ay nilulupig na niya yung
mga tao. Maraming mga tao nagsasuffer sa Amerika. Nawala ng bahay, nasunog ang bahay, yung pamumuhay nila back to zero. Yung mga dati nilang naipundar, naglaho na parang bula. Nasunog o kaya ay nasira ng baha. Naggawa ng bagyo, ng tornado. Ang China, ganan din. Binabaha, dahil ang China, nasasaad din sa banal na kasulatan. Huwag mong aariin ang hindi mo pag-aari. Kasi pag inari mo yung hindi mo pag-aari, pag nanakaw yan. Kaya ang China at ang Amerika, honestly, ay namumuro sa galit ng Espiritu Santo. Dahil yung mga leaders sa Amerika at ang China ay mga korap ang kanilang puso na lumalapastangan, nagmamataas, at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Yung leaders ng Amerika at leaders ng China, ang katawan ng mga yan, templo rin ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nila. Bawat tao, ang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ngayon, dahil ang topic ko ay patungkol kay Chris Aquino, ang ginawa ni Chris Aquino, sinuway niya ang Diyos, ang Espiritu Santo, na siyang may pag-aad ng kanyang katawan at kaluluwa. Nakiapid siya, nangalunya siya, naging mayabang siya. At saka yung time na pinagbantaan din niya yung isang lalaki, ng dating close kay Chris Aquino, yung si Nico Falsis. Na pinalabas din yun sa media, sinasabi ni Chris Aquino na ipapapatay niya si Nico Falsis sa angkan niya. Sino ba si Chris Aquino para magsabi ng ganun? Ni buhay nga niya, hindi niya alam yung may hawak ng buhay niya, yung Espiritu Santo. So pag ganun kasama ang puso mo, tambak-tambak ang kasalanan mo, patong-patong ding na sakit ang ibibigay sa iyo ng Espiritu Santo dahil naging mayabang ka, hindi lang sa kapwa mo, kundi mismo sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nanaan sa katawan mo na may pag-aari ng buhay mo. Kaya yung si Chris Aquino, yung katalandian yan, magwawakas yan. Sinasabi ko sa iyo, Chris Aquino, kung hindi ka magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo. Yung pinagmamayabang mong yaman dito sa mundo, hindi yan kayamanan. Dahil doon sa langit, wala kang naimpok, kundi kasalanan lang ang nakasulat doon. Marami kang kasalanan na ginawa. At yung pagtulong mo ng kabutihan sa ibang tao, walang value yun kung mismo ang Espiritu Santo, na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo, winawalang hiya mo. Nilalapastangan mo yung sagradong tahanan ng Diyos. Ang mga tao, hindi ka na maliligtas dahil mabait ka eh. Sinabi nga ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ay maliligtas, kundi yung nagsasagawa lang ng kautusan ng aking Ama na nasa langit. Ang Espiritu Santo ay ang Ama ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Kaya sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sinabi ni Jesus, ang sino mang nakakakilala sa akin ay kilala na rin nila ang Ama. At ngayon nga ay nakita at kilala nila siya. Ako, tinanggap ko ang Espiritu Santo kay Jesus sa pamamagitan din ng pagbabasa ng Biblia. Binasa ko ang Old Testament at New Testament. Sinabi din ni Jesus na bago pa man umiral si Adan, ay ako na nga. Honestly, si Abraham, bago pa man umiral si Abraham, ay ako na nga. Ang nagpapatay at nagpapako kay Jesus sa krus ay saling lahi ni Abraham. Dahil hindi nila tinatanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. At sinabi nila kay Jesus na si Jesus ay nasisiraan ng bait, nawawala sa sarili at may demonyo raw sa katawan ni Jesus. Pero hindi naintindihan ng mga bulaang propeta na saling lahi ni Abraham dahil si Abraham sinungaling, na ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na parating kasama ni Jesus ay ang Diyos Ama. Kaya sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa dahil parating magkasama ang Espiritu Santo at si Jesus. Ako, hindi ako natatakot sa kung anong gawin ng ibang tao sa akin dahil ako, kasama ko parati ang Espiritu Santo. Mamatay man ako dito sa mundo, katulad ni Jesus, lumisan na dito sa mundo.
hindi ko yung kinakatakutan dahil ang aking kaluluwa hindi dito ang totoong kaharian at tahanan ng aking kaluluwa ay hindi dito sa mundo, kundi sa presensya ng Espiritu ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo, dahil Espiritu yun. Dahil na born again na aking kaluluwa, at nakita ko ang katotohanan na hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang o dahil sa mga pagkain na kinakain ko dito sa mundo. Nabubuhay ako at umiiral ako dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nasa aking katawan na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, na siya ring nagbibigay ng buhay at kalakasan sa akin at kumpiyansa. Kaya nagiging prangka at diretsya ang bunganga ko. Honestly, maraming mga tao na napipika at nagagalit sa akin sa pagiging prangka ko. Sinasabi nila masama daw ang bibig ko. Well, sa mga immoral na katulad nyo, wala kayong pagrespeto at paggalang sa Espiritu Santo, masama ang sinasabi ko. Pero sa Espiritu Santo na nasa katawan ko, na siyang Diyos Ama, na ang aking kaluluwa, na siyang sinasamba ko, na parating kasama ko, hindi masama ang pagsasabi ng katotohanan. Honestly, pinagbabawal ng Diyos ang pakikiabit at pangangalo niya. Yung pakikiapid ni Chris Aquino, yung dalawa niyang anak sa pangangalo niya at pakikiapid, kasalanan yun sa Espiritu Santo. Pero sa tingin ng iba, mali ang pagsasabi ng katotohanan. Tulad ng mga bakla at tomboy, nasasaad sa banal na kasulatan, kasuklam-suklam sa Diyos ang pumatol ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Yung katawan ng mga bakla, tomboy, sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ng bakla at tomboy, ang Espiritu Santo rin. Pero itong mga bakla at tomboy, nagmamataas, nagmamayabang at nilalapastangan nila ang Espiritu Santo. Hindi nila tinatanggap ang katotohanan kung anong totoong kasarian nila. So, ang ginagawa ng mga bakla at tomboy, hindi lang nila kinakalaban ng katotohanan, kundi kinakalaban nila yung Espiritu Santo na siyang Diyos na lumikha sa kanila. Honestly, yung si Charis Pempenko, noong mas pinili niyang mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari na magpretend siyang lalaki, nasira yung kanyang ningning ng kanyang pangalan. Bumagsak siya. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Ang sino mang sumira sa aking templo ay wawa sa akin ko rin. Ayan si Jake Cyrus. Kahit paanong gawin mo, napabanguhin mo yung pangalan mo, hindi yung babango. Dahil hindi naman ang totoong orihinal na nilikha ng Diyos, ng Espiritu Santo, kundi isang Charis Pempenko ang nilikha niya, nasa katauhan ng babae. Pero yung magpretend ka na mamuhay sa kasinungalit pagkukunwari at kalabanin mong Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo, walang kapatawaran yan sa Espiritu Santo. Kaya wawasakin ka rin ng Espiritu Santo. Honestly, yung mga bakla tomboy, gawin nyo lahat ang inyong kawalanghiyaan na gustong gawin nyo sa Espiritu Santo. Pero tatandaan nyo na ang kasalanan parang credit card yan. Enjoy now, pay later. Ngayon, nagagawa mo pala ang katarantaduhan na gusto mo dahil binigyan naman tayo ng Holy Spirit ng laya para mamuhay dito sa mundo. Pero sa bawat choices na gagawin natin, may consequences yan. Kung kinalaban mo ang Espiritu Santo, madudurog ka. Dahil wawasakin ka rin ng Espiritu Santo. Pero kung naglakbay ka sa Espiritu at katotohanan, kahit anong mga pagsubok na dumating sa buhay mo, mananatili ka nakatayo. Tutulungan ka ng Espiritu Santo at itataas ng Espiritu Santo ang pangalan mo. Ang mga tao na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, honestly, bilang ng mga araw nyo. Dahil ang may hawak ng buhay nyo yung Espiritu Santo at hindi ang sarili nyo. Kaya hinihikayat ko yung mga tao na mag-repent na kayo. Na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbaliklod sa Espiritu Santo. Yung pagiging prangka ko, ay hindi para kayo wasakin. Kaya nga nalalagay din sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, my purpose is not to harm you, but to prosper you. Ang mission ko, gisingin ang kaluluwa ng bawat tao na naliligaw ng landas, na magsisi na kayo at magbaliklod sa Espiritu Santo para patawan ng Espiritu Santo ang kasalanan nyo. At nang sa gayon, maligtas yung kaluluwa nyo. Pero yung mga taong ulupong, yung mga ipokrito, mga ignorante na feeling nila
talagang matalino sila at kilala nila ang Diyos, hindi naman nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. At hindi rin nila naunawaan na ang Espiritu Santo ang Diyos na makapangyarihan, ay ang siyang Diyos na lumikha sa kanila na may pag-aari ng buhay nila. Kaya yung mga ipokrito, pag kinokorek mo, yung mga ignorante, pag kinokorek mo, sila pa yung nagagalit. Dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan dahil yung pride nila nahihit. Eh, ang Panginoon, galit yan sa pride. Pero itong mga tao na to, lalo na mga bakla, nagse-celebrate pa yung mga bakla tomboy ng pride. Man pride. Honestly, ang ibinigay ng Panginoon na biyaya sa atin, konsensya. Pag may konsensya ka, marunong ka magpakumbaba. Pag pride ang pinairal mo, mapagmataas at mayabang ka. Hindi mo tatanggapin ang katotohanan. Katulad ng mga bakla tomboy, hindi nila tinatanggap ang katotohanan kung anong totoo nilang kasarian. So, kinakalaban nila at nilalapastangan nila ang Espiritu Santo. Sa oras na bawi ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan ng mga ulupong na to, ng mga taong mas nagmataas sa Espiritu Santo, na feeling nila, mas tama pa sila at mas magaling pa sa Espiritu Santo, tapos yung kayabangan ng mga yan. Dahil may hawak ng buhay nating mga tayong Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Honestly, ang Diyos ay narito na. Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang misyon ko at ng aklat na to ay magpahayag ng katotohanan. Magbahagi ng ebanghelyo at ng salita ng Diyos. At ipahayag na si Jesus ay anak ng Diyos at Mesiya siya ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, na siyang nananahan sa katawan ni Jesus, na siya rin nananahan sa katawan ko, ay siya rin iisang espiritu na nasa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual, at wala nang iba pa. Ang mga tao na nangangalunya, nakikiapid, nagbebenta ng aliw, yung mga nanggagahasa, yung katawan nila o katawan ng kanilang kapwa, binababoy nila sa kamunduan at kalaswaan sa mga immoral na gawain, ay pamumusong yan sa Espiritu Santo at wala yang kapatawaran. Ang warning ni Jesus sa mga tao, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Diyos ay maliligtas. Dahil hindi lahat ng tumatawag kay Jesus ng Diyos, hindi naman nila kinikilala ang Espiritu Santo ay ang Ama ni Jesus. So kung hindi mo kinilala ang Espiritu Santo ang siyang Ama ni Jesus, na siya ring amang espiritual ng kaluluwa mo, na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili mo, hindi ka magiging kaisa ni Jesus. So sa harapan ng Espiritu Santo, hindi ka rin kikilalanin ni Jesus na kapatid niya sa Espiritu. Dahil ang puso at isipan mo, malayo sa Diyos Ama, na siyang Diyos na nagsugo kay Jesus. Ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na makapangyarihan, ay ang Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng liwanag, Espiritu ng buhay, ay siya ring Espiritu na siyang maghuhukom sa kaluluwa ng bawat tao. Ako, ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo, inempty ko yung sarili ko parang Espiritu Santo maghari sa aking puso. Siya yung sinasamba ko. Ipinapahayag ko na siya yung isang Diyos na dapat lang sambahin. Huwag babuyin ng tao sa gradong tahan ng Espiritu Santo. Maglakbay sa Spirit katotohanan, parang Espiritu Santo ay kilalanin sila na anak ng Diyos. Dahil ang Espiritu Santo ang Diyos Ama. At walang sino mang taong nakahihigit sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo may pag-aari ng ating buhay at hindi tayong mga tao. Kaya dapat tayong mga tao na magpakumbaba, magsisi at magbalik-loob sa Espiritu Santo. Honestly, si Chris Aquino, kung hindi ka magsisisi, hindi ka magbabalik loob sa Espiritu Santo, yung pinagmamayabang mong boyfriend, hindi ka niyan kayang pagalingin. Dahil kahit mismo yung boyfriend mo na pinagmamayabang mong doktor, yung katawan ng doktor na yan, templo din ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo rin ang may pag-aari ng buhay nung boyfriend na pinagmamalaki mo. At walang doktor, kahit doktor siya sa sarili niya, walang doktor nakakapagpagaling din ng kanyang sarili. Ang pagpatol ng doktor na yan kay Chris Aquino,
kalapastanganan din yan sa Espiritu Santo. Yung pumatol ka sa babae na hindi mo asawa. So yung lalaki yan, yung doktor na yan, mapapariwara din yung kanyang kaluluwa. Gawa ng, alam niya na yung si Chris Aquino may boyfriend ng isa pa, na si Mark Lebiste. Yung kakatihan ng ari ni Chris Aquino ang magbubulig sa kanya sa impyerno dahil tambak-tambak ang kasalanan ni Chris Aquino sa Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ang siyang babalik, na siyang sinasabi ni Jesus, na walang nakakaalam kundi ang Ama lang. Pero sinabi ni Jesus, kung kilala mo ang Ama, kung kilala mo ako, kilala mo rin ang Ama. Ang Ama ni Jesus ay ang Espiritu Santo na nasa katawan niya. Ako ang sinasamba ko na aking amang espiritual ang Espiritu Santo na nasa aking katawan. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to. Para ipahayag na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin, purihin at ibigin ng tao. Para ang kaluluwa ng tao ay makalaya sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. At ang kasalanan ang pumapatay ng katawan at kaluluwa ng tao para hindi makapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Ang kasalanan na naghihiwalay sa Espiritu Santo. Kayong mga tao na ayaw pa rin yung tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo, at hindi nyo pa rin tinatanggap ang Espiritu Santo, ang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo, hintayin nyo. Darating ang araw, babawi ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan nyo. At kapag lumisan na tayo dito sa mundo, at hindi mo sinamba ang Espiritu Santo sa puso mo na siyang iyong Diyos Ama, na may pag-aari ng buhay mo, sa oras na bumalik na yung kaluluwa mo sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom, sasabihin sa'yo ng Espiritu Santo, umalis ka sa aking harapan. Talagang sinasabi ko sa'yo, hindi kita nakikilala. Yun yung masakit na salita na tatanggapin ng mga taong lumalapastangan sa Espiritu Santo sa araw ng paghukom. Dahil kahit panong gawin nilang pagmamakaawa sa Espiritu Santo na patawarin yung kasalanan nila, huli na. Yung paghingi ng kasalanan, ng kapatawaran sa Espiritu Santo para patawarin yung kasalanan mo ng Espiritu Santo, magagawa mo lang yan. Hanggat ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan mo, nakasama pa rin ang kaluluwa mo. At naririto ka pa sa lupa. Hindi kapag lumisan ka na sa mundo na to. Dahil kapag kaluluwa ka na, wala ka ng chance para itama mo yung mali at maglakbay ka sa Espiritu at katotohanan. Kapag kaluluwa ka na, huhukuman ka na ng Holy Spirit. At kapag nahukuman ka ng Holy Spirit, hinusgahan, ito yung ginawa mo nung ikinasa lupa pa. Nangalunya ka, nakiapid ka, naging mapagmataas ka at mayabang ka, pinagbantaan mo pa yung buhay ng kapwa mo at feeling mo mas nakahihigat ka sa iba. Yan yung mga pinagagawa mo, isasampal sa iyo yan ng Holy Spirit. Na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. So, hindi ka makakasagot ng balagbag sa Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ang may hawak ng future ng bawat tao. Siya nakakaalam. Alam ng Holy Spirit kung sino yung kanyang mga tupa. At alam ng Holy Spirit kung sino yung mga demonyo na siyang mga kambing na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa kanya. Kaya si Chris Aquino, sinasabi ko sa iyo, Chris Aquino, kung nakikita mo tong video ko o kung maririnig mo tong video ko o mapapanood mo, sinasabi ko sa iyo, mag-repent ka na. Dahil kung hindi ka magsisisi, mas kaawa-awa yung kaluluwa mo sa kabilang buhay. Doon, kapag tinapon na ng Espiritu Santo yung kaluluwa mo dahil sa dami ng kasalanan mong ginawa sa Espiritu Santo, nagpakabit-kabit ka kung kaninong lalaki, nangalunyak at nakayapid ka, which is hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo. Kahit panong gawin mong pagsisisi o pag-iyak mo sa Espiritu Santo para patawarin ka, huli na. Ang mission ko ay gisingin ang diwa mo at gisingin ang bawat puso't isipan ng bawat tao. Natanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at tangi ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang siyang dapat nating kilalanin na ating Diyos at ang mga espiritual ng ating kaluluwa dahil ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ito yung mensahe ng Espiritu Santo na siya lang
Ang may pag-aari ng buhay nating mga tao ay ang siyang totoong Diyos, Ama na nagsugo kay Jesus, na parating kasama ni Jesus. Ang nagbibigay ng buhay dito sa mundo at sa buong sangkatauhan na dapat lang nating sambahin, purihin, paglingkuran at ibigin ng higit sa lahat sapagkat siya ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan, ang pinakamakapangyarihan at kataas-taasang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!